When people seek an emotional high from worship and don't get it, they are disappointed and start blaming the song service, the preacher, etc. The world wants their worship service to be more entertaining. Thus, they are failing to worship God in spirit and in truth. Where in the Bible can we go to show that our worship is designed to please the worshiper? The desire to have an experience or an encounter along the lines of mysticism also gives little regards to what God says in the Bible. Our worship to God requires commitment on our part. People had rather worship Christ as a babe in a manger than Christ as their crucified Savior. Their worshiping Christ as a babe in a manger requires no commitment on their part. They feel they can put him in a box and live the rest of the year as they please. But worshiping Christ as our crucified Savior requires commitment, a complete change of our life, and a willingness to do all that He says. Jesus says in Matthew chapter 10, verse 37, "He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me." God and Christ must be first in our lives, and this requires that we be committed to them. So, salamat sa buhay nga Diyos nga sa di nabatian naton ini nga mga pulong. Kinanglan gali ang pag-worship sa Diyos, kinanglan may commitment ka na, no? Nabatian nyo man. Kinanglan may, kumbaga may commitment ka, may covenant ka sa iya. No? Parehas ni Abraham, tungod sinang kasugtanan niya sa Diyos. Ang Diyos, amo ang gamanan nga Diyos nga sa di na mo nagahatag sa iya kinanglanon, no? Bisan pang iya asawa nga si Sarah daw sa di nga hindi magbusong, apang tungod sinang kasugtanan, ang Diyos naghatag sa iya. Nga sa di nakabata sila kay Isaac. So, mo na nga utod, kung magdayaw kita sa Diyos, mag-worship kita sa iya, kinanglan may commitment kita. Kinanglan isubmit naton aton bugos nga kaugalingon sa Diyos. Agud mahimaya naton siya. Tsakto gid ang ambanichan nga dapat may commitment kita sa pagserbisyo sa Ginoo, sa pagdayaw sa Ginoo, no? Kay once nga may commitment ka, nagalong ka permis ang service nga para mapahimaya mo si Jesus. Kay kung wala ka sang commitment sa Ginoo, ay miski nang kilanlan ka to sa sina nga prayer meeting, sa sina nga buluhaton, ay bayda kaya man ani nila nang di naman ko na nila guro kinanlan amo na bala kay wala ka commitment, wala ka love to serve God, wala ka love to glorify God, to worship God, di ba? Ti amo ina kun dapat gali sa pagserbisyo sa Ginoo, hatag mo ang bugos mo nga kabuhi kaugalingon, no, sa iya nga dapat gali nga nang ang imo nga pagdayaw sa iya nang tutuod gid, hindi lang ngulang kundi tutuod gid nga pagserbisyo sa iya. Kay dra no nakita ko nang sa akon man experience kun di ko bala ka-attend prayer meeting, gasakit gid buot ko. Amba ko ala, hindi ko naman madayaw ang Ginoo. Like for example, bago ako gwa sa ospital, nagambal ko sa ospital, ko nang mapahuway ko guro for 1 week Amba ko sa iya. Amba ko man kay sa asawa ko. Amba ko mapahuway ko guro for 1 week Pag abot sa Wibis, doon di gid marabutay ang akon nga lawas bala nga ay ala Wibis, kailangan ko gid mag prayer meeting kay amo na gusto galong ko bala nga madayaw ang Ginoo nga ang tawag nga commitment ko bala sa iya. Ti amo ina nag-attend gid ko, nagalalain gani sa akon si mama kag si Gingging, nagalalain gid sila sa akon kay basi bala magbalik balang akon nga masakit, pero nagatuo gid ako ya kay Jesus nga once nga serbisyuhan ko sa
maglakat ako kag magdayaw ako sa iya sa sinagid nga prayer meeting, sigurado gid kuya ihatag gid ang bug-os nga pag-ayo sa akon kag wala agid ko gid paslaw. Ginayo yagid ko sing matutuod nga sa iya pon ari nagapadayon ako sa pagserbisyo miski kisawa nga may mga problema, may mga kaluyahon, ginabaliwala ko na kay tungod ara si Jesus, ara sa akon si Jesus nga nagaupod, no? Nang once ara gali sa imo si Jesus, wala ka na sang pangitaon pa, no? Wala nang hahanapin pa kung ara sa imo si Jesus. Gapasalamat gid ako kay Jesus sa sinigid nga gabi sa iya nga ginhatag sa amon nga topiko amo ang worship. Worship is not for our entertainment nga kinahanglan gali sa pagdayaw, hindi gali nga pakita-kita lamang sa taho para dayawon kita palakpakan kita sa taho, kundi gali ang aton nga pag-amba nagaangot sa Ginoo, nagahatagid sa iya sang himaya sa Ginoo. Amen. Thank you, Lord, for your love for us. Thank you, Lord, for your liberty. You sent your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love for us. Thank you, Lord, for your liberty. You sent your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Madamo gid nga salamat sa pag-upod niyo sa amon sa sinigig gabi, gabay na himaya namon sa ang Ginoo paagi sa amon nga ambahanon, kagkabay kamo na pun-an gida sang espiritu kay nakahibalo gid kami nga ang Dios nagaupod sa amon sa sinigid nga gabi, sa amon nga pag-amba para sa kaymayaan sang Dios. Updan niyo gid kami sa gihapon sa sunod nga Biyernes, kag gabay nga updan niyo man ang amon nga Facebook account sa ADG Sound of Worship. I-like nyo lang ang amon Facebook account, kag daan nyo makita ang amon nga mga programs, kag maka-greet ka mo, maka-request ka mo, kag makatag ka mo feedback or comments sa amon nga program sa sinigid nga gabi. Madamo gid nga salamat. So, salamat gid sa buhi nga Diyos nga kita sang tinion sa diin. Mahimaya nato siya paagi sa mga ambahanon. Upod kay Ayan, kay Shalame, kag sa amon mga televiewers, madawog gid salamat. Ang dako nga himaya ug pagpasalamat ginabalik gid naton sa Dios nga buhi. In Jesus mighty name. Amen. Salamat gid. Way out in the distance, I hear the sound of worship unto my God. In His holy presence, I hear the sound of joy, sounds of celebration, utter joy.